silang ayos, parang inaagaw na ulit sa atin. Magandang araw! Welcome back sa aking channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman pa-click ng subscribe button at pahit na rin ang notification bell para updated po kayo palagi. Maraming salamat! Now guys, balikan natin ang kwento sa abot kamay na pangarap. Labis nga nalungkot itong si Annalyn dito sa kay Melba dahil nga biktima lang naman siya ng sitwasyon at hindi niya ginusto na hosty din nga siya dahil yun nga, inaakala niya, yun ang kanyang anak na si Caitlyn. Maging itong si Chang Susan ay awang-awa nga sa kanyang dating kaibigan na si Melba. Hindi nga daw niya kinaya ang mga nangyari sa buhay niya dahil talagang bumigay ang kanyang pag-isip. Ang balik kasi ay nasa Zamboanga ang anak nitong si Caitlyn. Sinabi naman ni Annalyn na malaking tulong daw kung magpakita sa kanya itong si Caitlyn dahil maaring makakatulong nga itong si Caitlyn sa mabilis na pagaling nitong si Melba. Samantala, tinawagan nga ni Annalyn itong kanyang ama nang umuwi na ito para ma-sure kung nakauwi na ba talaga ito sa bahay. Subalit sinabi nga nito na hindi pa siya nakauwi sapagkat nasiraan siya at nandoon pa siya malapit sa kanilang bahay. Kaya naman naisuggest ni Annalyn na mag-stay muna pansamantala doon sa bahay nila kahit saglit lang dahil mas safe siya doon. Una ay tumanggi nga itong si RJ dahil nahihiya siya kay Lynette at maging dito nga kay Chang Susan. Subalit nag-insist talaga itong si Annalyn at biglang binaba ang cellphone kaya wala na siyang choice dahil sinugod na nga siya ni Annalyn at sinunundo na siya. Maya pa nga ay biglang gulat na nga itong si Lynette nang makita sa loob ng bahay ulit itong si RJ dahil buong akala nito ay nakauwi na nga sa bahay nila. Kaya naman nag-explain na nga itong si Annalyn na nasiraan siya at sinabi kong okay lang naman daw sa kanya na nandoon ang kanyang tatay. Wala na nga choice itong si Lynette dahil gusto din ni Annalyn at sa araw na iyon ay masayang-masaya silang naghapunan ng sabay-sabay bilang isang buong pamilya. Kaya naman si Annalyn hindi may paliwanag ang kanyang nararamdaman dahil bihirang mangyari sa kanya yon na makasama sa pagkain ang kanyang tatay. Samantala nakausap nga nitong Susan itong si Lynette at nagbiro pa nga sa kanya at sinabing bakit daw pinagkita sila nitong si RJ subalit hindi naman daw itinadhana. Dito na may sinabi ni Lynette na ang lahat ng mga nangyayari ay gusto ng Diyos, ay ginawa ng Diyos at sigurado daw siya na may mga dahilan ito at hayaan na lang daw ay ipasa Diyos na lang daw ang mga ito at natitiyak naman daw niya na ikakabuti ng lahat. Yun, samantala alalang-alala na ngayon itong si Moira dahil nahalata na talaga siya na lumalayo na ang loob nitong si RJ dito sa kanya. Kaya naman sinabi ni Zoe na sa mga mata ng kanyang daddy nga ay masama ang tingin sa kanya kaya ganun ang nangyayari. Kaya naman hindi siya makakapayag na magkalapit ulit itong si Lynette at si RJ at gagawin niya ang lahat-lahat para maipaglayo nga ang dalawa. Kaya naman nag-aalala ngayon si Zoe dahil alam niya ang mapapatrouble na naman ang kanyang nanay at gagawa na naman yun ng hakbang na hindi ikakatawa ni RJ na siyang maging dahilan para mas lalo lang lumayo ang loob ng kanyang daddy. Guys, pakaabangan natin ang lalong umiinit na tagpo ng abot kamay ng pangarap. Forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you!